Nararapat lang na buksan sa deliberasyon ang budget ng Office of the President sa mga miyembro ng komiting ito sa Kamara. Dahil tungkulin natin sa ilalim ng konstitusyon ang ihapag ang lahat ng concerns ng taong bayan kung saan napupunta ang buwis nila. Courtesy, respect, hindi ba't mas mataas ang utang na courtesy at respeto ng mga ahensya ng gobyerno sa mamamayan, lalo na ang Office of the President? Utang na magpapaliwanag kung paano ginastos at paano gagastusin ang bawat sentimong pinagkakatiwala sa kanila. Tayo sa Kongreso, hindi natin dapat payagang manaig ang secrecy at silence samantalang napakalakas na umaalingaw-ngaw ang katanungan ng mga mamamayan. Bakit may bilyong-bilyong sinisikretong pondo samantalang patong-patong ang kagyat na pangangailangan para sa ayuda, libreng edukasyon at serbisyong medikal, abot kayang pabahay at iba pa? Mapapababa ba ng 4.56 billion pesos na CIF ng Office of the President ang presyo ng bigas, iba pang mga pagkain sa palengke, kuryente, tubig, basic commodities? Pang national security ang public order nga ba? Bakit dumadami pa ang human rights violations ng mga baril at sa mga baril at mga kapangyarihan gaya ng red tagging at iba pang pang-aabuso? May trend ng papalaking CIF. Lolobo ito sa 120 milyon mula sa kasalukuyang taon. At mula 8.69 billion sa nakarang administrasyon, dumarami ang mga dating hindi tumatanggap ng mga black budget. Samantalang tumataba ang top secret funds ng mga dati nang nakakatanggap. At ang pinakamataas na opisyal ay siya ring may pinakamalaking tagong pondo na bawat audit, walang public accounting, wala ring isang segundo man lang na paliwanag kung paano ginastos at gagastusin. Hindi dapat magpapatuloy ang trend na ito. Labag ito sa policies ng transparency and public disclosure lalo na sa mga bagay ukol sa pera ng bayan. Sa obligasyon ng gobyerno na labanan ang graft and corruption, plunder at iba pang mga hocus-pocus sa yaman ng bayan at iba pang mandato sa saligang batas. Naniniwala ang kinatawang ito na ang pagtanggi ng Office of the President pati na rin ang Office of the Vice President na sumailalim sa public deliberation ukol sa kanilang budget, lalo na sa confidential and intelligence funds nila, ay isa lamang sa dumaraming rason kung bakit imbis na aprubahan ang kanilang mga black budget, ay dapat ngang i-abolish ang CIF, Madam Chair. And last request, Madam Chair, since the OBP, Vice President Sara Duterte admitted that she requested a 125 million confidential fund from the Office of the President, may we request a copy of that letter, Madam Chair, and the approval of the President? Thank you, Madam Chair.